Why does God care for you? Pag-usapan po natin yan sa devotion natin na ito. Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions Bible Characters Edition. Binabati ko po muna ng happy birthday si Maria Fe de la Cruz. Isang pagbati po mula kay Jemdek. And happy birthday din kay Ma'am Andeng. Yan, isang pagbati rin po mula kay Brother Alvin. Now, yung tatalakayin po natin ngayon ay patungkol po sa isang salmo na may tuturing po nating Messianic Psalm. Ito po ay awit o salmo ni Haring David na patungkol po sa Panginoong Jesucristo at hindi lang kay Jesus Christ, ito rin ay patungkol sa church o tinatawag nating the body of Christ. Basahin po natin yung Psalm chapter 8. Sabi po rito, Lord, our Lord, how majestic is your name in all the earth. You have set your glory in the heavens. Through the praise of children and infants, you have established a stronghold against your enemies to silence the foe and the avenger. When I consider your heavens, the work of your fingers, the moon and the stars, which you have set in place, what is mankind that you are mindful of them? Human beings that you care for them. You have made them a little lower than the angels and crowned them with glory and honor. Ito po ang una nating katuruan ngayong araw. Number 1 po, God created the vast universe, glorious and beautiful. Sabi po ng verse natin sa umpisang-umpisa pa lang, Lord, our Lord, how majestic is your name in all the earth. You have set your glory in the heavens. Mga kapatid, minsan kinakailangan talaga natin lumabas pag gabi, madaling araw, no? Labas lang tayo, tingnan lang natin mga bituin, lalo na pag wala masyadong ulap. Tumingala lang tayo, tingnan natin yung kagandahan ng kalangitan. You see billions and billions and billions of stars. Pag tumingala ka nga, lagi ko nga sinasabi, alam mo ba, baka yung isang star na nakikita mo dyan, hindi star yan eh. Baka isang galaxy yan na binubuo ng billions and billions of stars. Para po yung Milky Way, no? Pag sa malayo, yung mga nakikita natin sa mga palabas, no? Yung Milky Way parang tuldok na lang. Pero pag pumasok ka doon sa Milky Way, billions and billions of stars pala yun, no? Tayo po kasi ay nakabilang sa Milky Way galaxy. So isipin niyo po, minsan pag nandun ako sa probinsya namin, no? Lagi, kasi yung tahimik talaga. Kahit alas 12, alas 2 na madaling araw, lumalabas ako, tumitingala lang ako. Tinitingnan ko yung kalangitan. Napakaganda. Tapos alam ng Diyos yung pangalan ng bawat bituin, no? Napakalawak ng creation. God created the vast universe, glorious and beautiful. Kaya po napapatanong din ako, Lord, bakit niyo ako minahal, no? Napakaliit ko na lang. Para lang tayong amoeba o germs or insignificant. Mapapatanong, Lord, laki-laki ng creation. Hindi ko nga alam kung may mga alien pa eh, no? Meron bang alien? Tingnan nyo nga, comment nyo nga sa comment section below kung naniniwala kayo sa alien. So, ako meron akong personal view concerning that. Pero yung Bible kasi hindi naman ganun clear. So, God created the vast universe, glorious and beautiful. Napakaganda ng universe. Napakalawak, napakalaki. At mapapatanong ka, sino ka ba? No? Sino ba tayo? Kagaya po ng psalmist, no? Siguro si Haring David nito talagang tumitingin sa mga bituin, no? Siguro na-trauma na siya kasi nung tumingin siya sa baba, nakita niya si Bathsheba, tumingala ulit siya. At nakita niya yung kalawalhatian ng Diyos, hindi yung kalawalhatian ng isang babaeng naliligo, no? So, sabi dito, verse 4, umpisa natin sa verse 3, no? Sabi ni Haring David, when I consider your heavens, no? Hindi heavenly bodies or heavenly bodies. Ewan ko ba? Si Haring David kasi nakatingin sa heavenly body na iba, no? Pero ito, heavenly bodies talaga, no? Talagang nasa kalangitan. When I consider your heavens, the work of your fingers, the moon and the stars, which you have set in place. Sabi ni Haring David,
What is mankind that you are mindful of them? Human beings that you care for them. Kaya po ito yung pangalawa nating katuruan ngayong araw. God cares for little ones, human beings. Kahit sabihin na natin para lang tayong mga amoeba dito sa creation. Alam niyo po, minsan tinitingnan ko yung langgam eh. Oh. Bira pag yung langgam, napakaliit oh. Mas dami-dami nila. Niisip ko yung value ko eh. Yung halaga ko eh. Tapos, meron pang mga ibang organisms, mga bacteria, no? Amoeba. Parang ganun lang tayo pag kukumpara sa universe eh. Pero ikaw, mahal mo ba yung langgam? Mahal mo ba yung lamok? Mahal mo ba yung germs? Mahal mo ba yung amoeba? Mahal mo ba yung mga bacteria na hindi natin alam nga kung anong tawag doon sa kanila? Mahal mo ba yung mga molds? 'Di ba? Pero sa atin, minahal tayo ng Diyos. Inisip tayo ng Diyos. Inibig tayo ng Diyos. So sabi ni Haring David, what is mankind that you are mindful of them? Sino ba tayong mga tao na pinagpahalagahan ng Diyos? Na pinagmalasakitan ng Diyos? God cares for little ones, human beings. Mga kapatid, kahit nasan kang lupalop ng mundo, kahit anong kalagayan mo sa buhay, mahal ka ng Diyos. Kahit pa sabihin mong hindi ka mahal ng mga tao sa paligid mo, mahal ka ng Diyos. Kahit na sabihin mong hindi ka importante, maliit ka lang, isipin mo, pinagpahalagan ka ng Diyos, pinagmalasakitan ka ng Diyos because you are created in the image of God. Yun yung worth natin, yun yung halaga natin. And point number 3 po, God crowned them and made them rulers over creation. God crowned them. Sabi rito, you have made them a little lower than the angels. Itong mga tao na to, ginawa ng Diyos na mas mababa kaysa sa mga anghel, pero kinoronahan ng Diyos with glory and honor. Tinuring na mga anak ng Diyos. Tinaas ng Diyos. Masigit pa sa mga anghel. You made them rulers over the works of your hands. You put everything under their feet. All flocks and herds, and the animals of the wild, the birds in the sky, and the fish in the sea, all that swim the paths of the seas. Lord, our Lord, how majestic is your name in all the earth. Tapos yung psalmist, si Haring David, yung kinocompose niya to, iniisip niya rin yung Genesis chapter 1. No, binigyan ng Diyos ng authority and power to take dominion yung mga tao. So, bilang application po sa pinag-aaralan natin na ito, malawak po ito mga kapatid, no? Abangan nyo yung dive deeper natin. Siguro i-public natin yung dive deeper natin ngayon para mapanood nyo agad, no? Right after. Kasi po, yung post natin araw-araw 2 eh. So ngayon 3. Masyadong overwhelming, no? Kung hindi nyo po na-access yung dive deeper, wag kayong mag-alala kasi nakapila na yun, no? Lahat ng mga dive deeper natin para i-post. Tuwing gabi po yun, pinopost natin yung mga, tatapusin lang natin yung mga nauna nating mga videos. Pero itong i-request natin, no? Itong Psalm 8, panoorin nyo yung dive deeper na to. I-request natin sa editor, sa social media manager na i-public, no? Mamaya lang, abangan nyo. So, kasunod lang ng video na to. So, application. Always remember that you are being loved. That God cares for you. That He cares for you. Kahit na sabihin maliit ka, insignificant, small, kahit walang nakakapansin sa atin, ang mahalaga na papansin ka ng Diyos, inaalala ka ng Diyos. Kung hindi ka na naaalala ng ex mo, naaalala ka ng Diyos right now. And God cares for you. Always remember that you are being loved. If you are in Christ, you are God's beloved. Mahal ka ng Diyos. Sarap sa pakiramdam, no? Yung lumikha ng buong universe na ito, iniibig ka. To the point of giving His own Son. Si Jesus Christ mismo, iniibig ka. To the point of giving His own life because of His great love. Mga kapatid, always remember that you are being loved. Pangalawa po, find your meaning and worth in Christ alone. Kaya maliit ang tingin mo sa sarili mo, kaya maliit yung tingin natin sa ating mga sarili kasi nga hindi natin nakikita yung worth, yung value natin kay Kristo Jesus. If you are in Christ, you are valuable. If you are in Christ, the life of Christ is in you. And in the sight of God,
You are valuable just as Jesus is valuable. Ang tingin sa'yo ng Diyos Ama ay kasing halaga ng Diyos Anak. Sipin niyo po yun, no? Just because we are in Christ. Kung gaano kabanal si Jesus, ganun ka rin kabanal. Just because we are in Christ. Yun yung scandal of grace eh. Parang, Lord, teka, huwag mo akong ituring na kagaya ng Panginoong Jesucristo. Huwag mo akong ituring na, huwag mo akong ituring na kasing banal ni Kristo. That's the scandal of grace eh. Pero sabi ng Diyos, because of Jesus Christ, because you are in Christ, you are as holy as Jesus. You are as beautiful as Jesus. You are as lovable as Jesus. Skandalo, no? Kahit ako hindi ko masabi yun, Lord. Minamahal niyo ako kagaya ng pagmamahal niyo kay Jesus. At si Jesus minamahal tayo kagaya ng pagmamahal ng Ama sa Kanya. Remember that? Sabi ni Jesus, as the Father has loved me, so have I loved you. Gaano katindi yun? So find your meaning and worth in Christ alone. And number 3 po, understand Psalm 8 in the light of Christ and the church. Ito na po yung dive deeper natin. No? Understand Psalm 8. Mas malalim pa yung Psalm 8 pag binasa mo in the light of Christ and the church. So, para po sa ating discussion, what are you in comparison to the universe? Sino ka ba? Ano ka in comparison to the universe? Why must we find our worth in Christ alone? Bakit dapat nating tingnan yung ating halaga, yung value kay Kristo Jesus? At para po sa ating dive deeper, sagutin po natin yung tatlong tanong. What are the 8 prophecies from Psalm chapter 8? And why is Psalm 8 a powerful and victorious psalm? And number 3, how is Psalm 8 about Jesus Christ and the church? Bakit yung Psalm 8 patungkol yung kay Jesus Christ and the church? Now, we still have time pero tapusin natin to no, para mapakita ko lang sa inyo. Itong Psalm 8, makikita nyo rito. Sabi dito, what is mankind that you are mindful of them? Human beings that you care for them. Paano naging si Kristo to? Now, tingnan nyo po yung ibang translation ng verse 4 and 5 and 6. Ito po ay from the ESV version. Tingnan natin ha. Pagdating rito, sabi dito, when I look at your heavens, the work of your fingers, the moon and the stars which you have set in place, what is man? Naging singular na siya. Dito, plural eh. Sabi dito, what is mankind that you are mindful of them? Human beings that you care for them. Pagdating sa ibang translation, what is man that you are mindful of him, and the son of man that you care for him? You have made him a little lower than the heavenly beings and crowned him with glory and honor. Bakit may singular? Bakit may plural? Well, kasi pareho yung translation na yan. Pareho ang tama. Tingnan natin sa Psalm 8. Ito po ay Psalm 8 sa Hebrew. Interlinear. Tingnan natin. Ano bang version? Verse 4. Tingnan natin sa verse 4. Sabi ito, Ma-inoshki tishkerenu huben adam ki tifkidenu. So, sabi dito, Adam. Yan yung pangalan ni Adan. Humanity. Ma-enoshki. Inosh. Mortal man. Singular yan eh. Pero actually, pwede mo siyang i-translate na plural. Now, what's the significance of this? Yung significance of this translation po, bakit may plural, tsaka merong singular? Kasi nga po, ito ay may kinalaman kay Kristo, singular. At may kinalaman ito sa church, the body of Christ, plural. Now, paliwanag po natin yan sa dive deeper mamaya, no? Bakit pwede yung ganong interpretation? So, sagutin po natin yan mamaya sa dive deeper, and then tayo po yung manalangin, magpuri at magpasalamat tayo sa ating Panginoon. Lord God, thank you for creating the vast and beautiful universe, yet still choosing to love me. Help me always remember that I am deeply loved by you, not because of my worth,
but because of your grace. Teach me to find my identity, meaning, and true value in Christ alone, not in the things of this world. Open my eyes to understand Psalm 8 in the light of Jesus and His church. Lead me to live in the purpose you designed from the beginning, walking in humility, confidence, and faithful dominion under Christ. In Jesus' name, Amen and Amen. Maraming salamat po sa bawat isa sa inyo na sumusubaybay po dito sa ating mga devotions. Kung kayo po yung napagpala, paalam nyo lang po sa comment section right below this video. Kung ano man yung gusto nyo i-share, binabasa ko po yun. I-comment nyo lang po, no? At huwag natin kalimutang ibahagi yung mga devotions natin sa ating mga mahal sa buhay at mga kaibigan. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. See you po tomorrow, 5 a.m. dito po sa ating daily devotions. And see you sa Dive Deeper natin.